Nandito kami ngayon sa Camarines Norte and isa sa mga proud achievements ng provincial government ng Camarines Norte and supported by the 902nd Infantry Brigade ay yung successful implementation nila ng programs for the rebel returnees. So, today, ipe-present ng 902nd Brigade and ng PSWD ang kanilang mga programa para mahikayat yung ating mga kasama pa. Iilan lang na lang naman na, pero para bumaba na rin. Okay. Magandang umaga po sa ating mga kababayan o magandang hapon sa ating mga kababayan. Ako po si Captain Ediray B. Navales, Infantry Philippine Army, ang Civil Military Operation Officer ng 902nd Brigade. With me are the representative from Provincial Social Welfare and Development Office ng Camarines Norte, si Sir Gilbert Alfuerte and si Ma'am GMA Escasinas. So, nandito po kami para ipaintindi, para mabigyan po ng knowledge ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga ating mga rebels na hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po nag-surrender. Para po ma-inform po kayo kung ano po yung mga intervention, ano po yung mga ginagawa ng ating gobyerno para ma-encourage po kayo na bumaba at iwan na po yung matagal nyo na po na ginagawa sa bundok, which hindi po nakakatulong sa lalong-lalo po sa inyong pamilya, sa personal nyo, at sa development po ng ating gobyerno. So, bago po tayo magsimula, siguro ipakilala ko po muna ipakilala po muna nila further ang kanilang sarili. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Gilbert M. Alfuerte. Ako po ang Administrative Officer 2 ng Provincial Social Welfare and Development Office. So, good afternoon po. Ako si GMA Escasinas, staff po na kinabibilangan ko sa program for former rebels. So, kami po ay galing sa PSWDO and ang goal din po namin is to ibigay po yung kaalaman hindi lang ng mga dating rebelde, kundi pati yung mga rebelde na nasa taas pa. Sige po. So, nakilala na po natin yung ating mga kasama ngayon. So kami po bilang sa akin, representative from 902nd Brigade, sa ngayon po kasi yung security landscape natin sa area ng Camarines Norte, lalong-lalo na, ay masasabi po nating nasa manageable status na po tayo when it comes to security threats po natin, lalong-lalo yung NPA. So, isa po sa pinakamagandang tools na nangyari po kung bakit massive po yung naging pagbaba o pag-surrender ng ating mga kababayan na nasa NPA dati ay dahil po sa mga initiative ng ating gobyerno through the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, na kung saan hindi lang po ito laban ni sundalo, kundi po ito ay laban po ng ating gobyerno kasama po kayo, no? Yung ating community, LGU, yung mga security sectors natin, para may pakita sa NPA, CTG na tinatawag, na ang gobyerno ay hindi lang mukha ng isang uniform lang, kundi ito po ay mukha ng iba't ibang ahensya, iba't ibang uniforme ng ating gobyerno. Hindi lang po kasi si Army, no? Kasi ang sa amin po yung yung threat group. Pero as to the issues na in-exploit ng ating mga NPA para makapag-recruit sila, para makapag-organisa sa mga kanayunan, hindi po namin kayang
gamutin ito. Kasi ito po yung tinatawag nating mga social issues na ang makakagamot lang po, ang makakabigay lang ng intervention ay ang ating gobyerno. So here comes si National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung whole of the nation approach na kung saan kanya-kanyang or yung lahat ng services na puput together siya para may bigay doon sa mga issues na ginagamit nga na propaganda ng kabila para ma-organize o makapag-recruit sila ng mga armado. So, ito po yung best siguro na nangyari. Kaya nga, simula noong 2016 or 18, no? Simula po noon hanggang sa ngayon, massive po yung mga pagbaba ng ating mga kababayan, yung mga NPA, mga surrender, or kung hindi po surrender, encounters, nagsusurrender through encounters kasi po nabibigyan na po ng ng knowledge yung ating mga kababayan na ang pagsuporta pala dito sa communist, no, sa NPA ay hindi nararapat. So ganun po siya. Yun yung whole of the nation approach na tinatawag. So kaya nga po, sa natitira pa po natin, mga remaining natin na NPA, yung remnants na tinatawag, nandito po kami para ipaalam sa inyo na ang ating pong mga programa ng gobyerno natin ay hindi po ito joke, hindi po ito biro, no. Maaring sa inyo dyan sa loob, nakikita nyo na or pinapaintindi sa inyo, pilit ipinapaintindi sa inyo ng mga commanders nyo na pag bumaba kayo, propaganda lang yan ng gobyerno. Pag bumaba kayo, wala din kayong makukuha. Pero mali po yun. Marami na po tayong patunay na mga former rebels, mga kasama nyo dyan dati sa bundok na nandito na po sa atin. Actually, yung iba po na ibalik na po sa mainstream society at namumuhay na po ng tahimik. Yan po yung ating programa. So kaya nga nandito po kami, no? Kasama po yung ating PSWD para ipaalam sa inyo kung ano po yung process, no? Simula pagbaba nyo hanggang sa mamuhay kayo ng yung peaceful na mamuhay kayo kasama ang inyong mga pamilya sa community. So, Explain nga natin kay Sir Gilbert kung ano yung mga processes and ano yung mga normal na itinutulong ng PSWD, Provincial Social Welfare Department sa mga former rebels o FR. Okay po. So ang provincial government po sa pangunguna ng ating minamahal na Governor Ricardo R. Padilla, ng ating Vice Governor Joseph Ascudcia, ang aming mga opisina, ang Provincial Social Welfare and Development Office na pinangungunahan po ng ating PSWDO, Ma'am Cynthia de la Cruz. Ang aming pong opisina ay kami po yung pinakang social servicing office na kung saan nagbibigay po tayo ng mga serbisyo. Kasama na po dito yung para po sa ating mga tinatawag na former rebels. No? So tayo po ay naglalaan ng kaukulang pondo upang makapagbigay po tayo ng assistance at iba't ibang intervention para sa ating mga former rebels. Kung malalaman po natin at kung ito po ay ano na po ninyo, na meron po tayong tinatawag po na halfway house. Ito po ay matatagpuan doon sa Tulay na Lupa, no? Doon po sa Kilasur. No? So tayo po ay meron doon na temporary shelter, no, na kung saan po nagbibigay po tayo ng intervention, no, na yung pong ating mga former rebel ay pansamantala ay nandoon po hanggang po sila ay makabalik, so, yung tinatawag po natin na pag-mainstream po doon sa kanilang society, no. So dito po yung aking kasama si Miss Gia upang ibigay po sa inyo yung proseso, no, kung paano po yung pag-avail ng iba't ibang services na pwede po ninyong ma-avail kapag po kayo ay lumapit sa aming tanggapan. So hindi lang naman po kami, even po yung ating mga iba't ibang mga agencies, yung ating po mga national agencies like DSWD,
DILG and TESDA, no? And others, no? Tayo po, we are coordinating with them para maibigay po sa inyo ano po ba yung mga pangangailangan, ano po ba yung iba't ibang intervention, no? Ano po ba yung pwedeng maitulong iba't ibang ahensyang ito na pwedeng maging daan upang kayo po ay mahikayat namin at maipabatid sa inyo yung serbisyo at mga iba't ibang programang ibibigay po ng gobyerno. Bakit, Gilbert, bakit importante sa inyo, sa provincial government, na bumaba na ang mga rebelde? Kasi ilan lang naman na, and yung patapos na talaga, and very effective yung 902nd dito, very effective yung 42nd dito. Bakit importante sa provincial government na matulungan nyo itong mga former rebels? Unang-una po, siyempre po, ang dahilan po kasi, hindi ko lang din masigurado kung ito ba talaga yung pinakang dahilan ng ating mga kababayan o yung ating mga kasamahan na, kumbaga yung mga namumundok po ay, siguro po sila ay hindi nila nakikita o naramdaman yung binibigay na programa, ang mga intervention ng ating provincial government, specifically. No? So siguro po, sa amin napaka-importante na maipabatid namin sa kanila, sa inyo po yung mga programa o serbisyo po na binibigay ng provincial government, PSWDO in particular, para maipabatid po sa inyo na hindi po kayo sinasantabi ng gobyerno. No? Na kami po ay handang makinig, ano po ba yung kailangan po ninyo. Hindi man kami makapagbigay sa provincial government, but we are coordinating with other agency na pwedeng makapagbigay po sa inyo ng tulong, hindi lamang pinansyal, kung hindi po pwedeng livelihood programs or other programs na pwede pong maibigay po namin sa inyo. Gia, ito tayo, magkongkreto nga tayo para, kasi mga ini-interview ko ng mga rebelde kasi kung minsan, sabi nila, sir, natatagalan kaming mag-surrender kasi nga, ang sabi sa amin, kasinungalingan lahat yung tulong daw ng gobyerno at ng Philippine Army. Pwede mo bang banggitin ngayon kung sino mga natulungan mo, banggitin mo yung pangalan, koda, anong naitulong nyo na konkreto sa kanila? So, sir, actually ngayon, sir, may 41 tayong former rebels na nagranted na siya ng DILG Administered Package of Assistance dito sa Camarines Norte. Kasi once ang isang rebelde po ay nagpakita ng kagustuhan na mag-surrender, it's either sa AFP or sa PNP, once na completed po yung documents, inire-refer po nila, sir, or ng PNP sila sa office namin sa PSWDO. Doon pa lang po, unang step pa lang, binibigyan na siya ng province ng 10,000 pesos for immediate assistance. So Again, yun po, 10,000 yes, pesos. sir. Dahan-dahan na para dahan-dahan din nilang maintindihan sa Sige, bundok. sir. So, 10,000 pesos. 10,000 pesos, sir. So yun, hindi po yun umaabot ng taon, ng buwan. Talagang hanggat kaya namin, talagang pinaprocess po talaga siya namin ng mabilis. Kasi alam naman natin na yung ating mga former rebels o yung mga sumuko ay syempre may kakulangan din sa financial na aspeto po. So yun po yung unang goal din po ng province, which is initiative po ng government na matugunan din yung mga pangangailangan nila. So after po nung 10,000 na yun, binavalidate po namin, tinitignan namin sa system namin, may system po kami, data bank, kung yung former rebel po na yun ay talagang legit po. So may mga documents din sila, sir, na pinapakita, which is yung JAPIC po, yung Joint AFP-PNP Intelligence Committee po, na nagpapakita, na nagpapatunay na sila po talaga ay legit na former rebels. So after po noon, makompleto na at makita talagang sila ay legit. So ang una din po namin ginagawa is sinasubmit po namin sa system. May ECLIP system po tayo, ECLIP Information System, kung saan doon po dina-download yung mga assistance po na possible nila na ma-receive. So meron po tayong immediate assistance, which is 15,000 po yun. Again, 15,000 pesos. So, Yes, 10 po. plus 15. Malaki po, Okay? sir. Dahan-dahan lang. So, para maintindihan. So, another may reintegration assistance po tayo din, which is 15,000 din. And livelihood assistance, which is 50,000 pesos. 50,000 pesos. So, 10 plus 15 plus 50. So, 75 na. Opo, sir. Lalo na, sir, kung may dala silang baril nung umalis sila sa samahan. Kasi, sir, yung baril, halimbawa 20,000 yung halaga niya,
pwede pa siyang madoble, magiging 40,000. Depende po sa halaga ng baril na nai-surrender nila. Dali mo na itong baril. Kasi napakadaming baril na lumalabas na dito sa Camarines Norte. Yes, sir. And sign kasi, based on my experience, sa North, sa saan man napuntahan ako, pag naglalabasan yung maraming baril, talagang decisive na yan na pabagsak yung kalaban o yung NPA dito sa area na ito. Lalo na kung yung baril ay binabayaran din ng nung panahon ko 18,000 lang yung M16. Yung M60 noon ay 36,000. Ngayon magkano na bang binibigay ng gobyerno ngayon per baril nga tayo ngayon para mag-isip-isip na yung mga nandyan na alam naman natin yung mga taga-imbak ng NPA, marami-raming baril yan eh. Mga taga-imbak nila yung dapat na makakarinig nito para ilabas lang ng mga natitirang baril. So, doon sir sa baril, actually sila sir din naman makakasagot nun or ang PNP. Pero once sir na yung baril talaga, kasi actually sir may tatlo yan eh. May fair, may scrap, may good. So, depende po kung yung baril nila is maganda, talagang magagamit pa. So, okay po yun, 100%. Pero kung scrap lang, 50% at kung fair po is 10%. So, depende po sa baril or sa isosurrender nilang baril po. Sa totoo lang, nung ako'y tenyente pa, may isang naglabas ng baril, parang 50 na baril sa Kalinga. Naging milyonaryo siya. So, yung mga taga-imbak dyan, dito sa Camarines Norte, ilabas-labas nyo na. Sige, explain mo pa further, Nabs, yung ano? Okay. Yung baril naman, sinasubmit natin yan sa PNP para dun sa cost evaluation. Kaya nga, yun para makita kung ano ba yung status ng baril. Kasi minsan naman, may mga baril na unserviceable. So, meron pa rin siyang equivalent pero hindi siya kataasan. I-compare natin dun sa serviceable pa. So, ang M16, ano yan eh, 40,000 ang ano niya, ang cost niya. Kung hindi po ako nagkakamali kasi doon sa dati naming mga na process, usually 40, nasa 40, ranging 40 yan eh, yung baril sir. 40,000. Sa ano pa lang yun, sa rifle. Depende pa kasi nung nakaraan sir, may sinurrender na 30 caliber. No, 30 caliber. Yung 42nd ka, nakapaglabas ng 46 firearms. Opo sir. Kaso wala pa pong wala pang cost evaluation nun yung recent na Pero ano kasi to? So ito naman kasi nung panahon kasi namin, mas mabilis, 1990s. Kaliwaan kami noon. Kaya nga kuminsan, medyo hindi agad-agad. Ngayon yung ng baril, di ba? Yung bayad ng baril. Para at least hindi tayo fake news. Kasi nung panahon ko nga, ako mismo nakapasurrender ng 36 na baril, 2 M60. Hawak ko yung pera, agad-agad na ibigay. Pero panahon nyo ngayon, may process kasi. Yan, gusto lang natin, mga NPA dyan na nagpaplano magbaba ng baril, medyo sigurado naman yan, pero may counting delay lang ng kaunti dahil sa paperwork. Yes sir. Nag-undergo po kasi yan sa process. So hindi siya mabilisan. Pagdating sa baril, kasi sinasubmit pa po natin yan sa PNP nga para dun sa cost evaluation. Sa babalik, then may mga process pa, dadaanan pa siya ng ibang process pa. So, may lang sir, may kunting delay. Pero yung kanina, yung nabanggit ni ma'am na mga assistance, immediate po yun. Immediate yun. Sige. Lalo yung 10,000. Immediate yung yun. immediate, balik ulit tayo kay madam. Yung ibig sabihin ng immediate, o Tagalog natin yung immediate, agad-agad. Yes. Okay, sige nga. Magbanggit ka nga ng mga hindi mo makalimutan ng mga rebelde na natulungan mo na. So, Koda at pangalan. So,
Actually, madami, sir. Nung una talaga na pasok ko sa PS, actually may kaba. Pero nung nakausap ko sila, yung buhay nila, yung mga pinagdaanan nila, talagang maiintindihan mo sila, sir. Though hindi mali yung pinaglalaban nila, pero may point ba sa kabilang banda. So nung ako na po kasama sa nagpa-process nung immediate assistance nila, kasi may mga interview po kaming ginagawa, eh. Bago po ibigay yung immediate assistance na yun, kinikilala muna sila, tinatanong kung anong mga ginawa nila. So doon po nakikilala natin yung tao mismo. So napakaganda, sir, kapag lalo na ibabanggitin ko si Kuya Joseph, isa sa magaling pong humawak talaga ng pera. Nung nabigyan siya ng 10,000 pesos, talagang hindi niya sinayang. Nagkaroon siya ng rolling, yung sa tinapay, meron po siya nun. Actually, yung mga nakuha niyang assistance, doon niya inilagay. Talagang kung saan dito sa Camarines Norte, makikita mo siyang nagmumotor, hawak yung business niya talaga. So, napakagaling niyang humawak ng pera. Isa pa si Kuya Gerald Agnote sa PNP po 'yon. Magaling din siya humawak ng pera. Talagang yung mga assistance na naibigay sa kanila is successful po. Meron siyang tindahan, maliit na tindahan, may babuyan, na ang nagma-manage din po is yung family nila. So, walang binabayarang iba, kundi sila-sila rin. Kasi ang goal po din natin dito is hindi lang mismo yung former rebel yung matulungan natin, kundi pati na rin yung family nila na maturuan din na malayo doon sa kinagisnan na thinking po, baga na mindset nung asawa, nung anak. So napakaganda po na example sila Kuya Joseph, sila Kuya Gerald. Actually, maganda sana kung makakausap sila, sir, kasi baka bigyan din ng advice or yung mga kapwa dating rebelde at yung mga nasa taas pa na kung gaano kaganda ang ipinoprovide ng government natin upang talagang matulungan ang bawat isa. Hindi talaga bola ito eh. Kasi nga, yung isa galing ako ng Masbate. So isang na-interview ko doon, taga-kolekta ng Butaw tsaka RBTO. Alam niyo naman RBTO, ito yung mga extortion ng mga NPA. Pero nung kinakausap ko siya, ang pinagyayabang niya sa buhay ay 4 na NC2 na siya. May pastry, may baking, siya na rin, may ano na siya, meron na siyang sariling bakery, nagluluto rin siya. And sabi niya, sir, sinend nga sa akin lahat ng certificate niya eh. Kasi nga maliban doon sa immediate cash assistance, yung non-cash assistance is meron din through TESDA and other Paano mga Gilbert? Ano pa yung mga non-cash na binibigay niyo? Kasi may training, di ba, na kinakandak niyo rin. Yun po. Yun nga, nabanggit ko po kanina na anyway, nabanggit ni Ms. Gia yung monetary. No? So napaka-importante rin po, dahil reason why we are collaborating and rin po sa ibang mga agency para matingnan natin muna ano pa yung pangangailangan pa. Si DSWD, I think they are also giving monetary reward, no? And then may livelihood program din sila through Sustainable Livelihood Program, no? And then yun po nabanggit niyo kanina sa TESDA, syempre yung pong mga ino-offer nilang mga short-term courses. Kasi makikita po natin ano ba yung mga pwedeng pasukan ng ating mga rebel returnees, no? Kasi hindi naman po pwede na basta i-obliga natin sila siyempre po unang-una yung skill nila at saka yung kagustuhan nila, no? So napaka-importante po noon kasi yung pera madaling maubos. Pero once po na binigyan natin sila nitong ganitong skills training, kung ano man pong pangangailangan na po pwedeng maging paraan nila sa kanilang livelihood, no? So ang napaka-importante po noon kasi kung mabigyan natin sila noon, marirealize po nila at masabi nila na tama yung ginawa nilang pagbaba o pagbalik sa pamahalaan, no? Tayo naman po ay patuloy na bagamat minsan may pagkukulang, no? Hindi man natin masabing perfecto ang programa ng gobyerno, at least maisip nila at malalaman nila, no? Na patuloy po ang lalo ng provincial government, no, sa pagbibigay po ng mga
programa at pagsuporta. Naalala ko po meron tayong RCSP, no? Meron yung Retool Community Support Program, no? Yun po, tayo po ay ano din po doon na nagbibigay po tayo ng kung ano po yung mga kinakailangan doon. May mga opisina po tayong nakikipag-coordinate doon, kasama po ang aming opisina, upang malaman po ng pamayanan, ng mamamayan, at maipaabot din po sa kanila ano yung mga programa ng gobyerno na po pwede po nilang ma-avail. Actually, nagiging tawag dyan, napaprioritize po sila. No? Paprioritize sila. Meron tayong AX na tinatawag. Sa DSWD may AX din po tayo, no? So, yun po yung mga assistance na ibinibigay po natin doon sa ating mga kababayan, no? At ganoon din po sila, hinihikayat natin sila kasi pwede rin po nila yung ma-avail yung mga iba't ibang iba't ibang programa ng gobyerno na sa tingin ko hindi lamang po nila masyadong nare-realize, no? Na pag sila ay nagbalik loob, ito yung mga pwede nilang minsan kasi pumapasok agad yung monetary, yung pera na pwedeng ma-receive. Hindi lamang po yun. Para sa akin, mas napaka-importante po yung pong mga iba't ibang programa ng lalo na yung mga national agency, DILG, DSWD, TESDA, and other national agencies na pwedeng magbigay ng iba't ibang mga programa at serbisyo galing sa kanila pong mga ahensya. Sa panig ng 902nd ngayon, Nabs, bakit napaka-importante na fully supportive yung LGU, yung provincial government ng Camarines Norte and yung mga municipal government sa initiatives ng 902nd? Yes, sir. Napaka-importante po nung support talaga ng LGU sa campaign po ng 902nd. Especially, ngayon sir na pumapasok na po tayo sa sustainment operation. So, pag sinabing sustainment operation, lahat ng mga na-cleared o areas na declare as cleared, yun po yung pinoprotektahan po natin against sa possible resurgence sila. Kasi kahit sabihin natin sir na wala na silang threat group, dismantle na yung threat group, pero as long as meron pa rin silang remnants, may possibility pa rin na mag-recruit sir, pumasok ulit. So sa campaign po ngayon ng 902nd, napaka-importante ng role ng LGU. In fact, ano na nga po ito sir, dapat nasa yung army naman o yung mga security sector natin, support na lang tayo dun sa LGU. Kasi po sa ngayon po nasa addressing na po tayo dun sa mga exploitable issues na yung nabanggit ko kanina. Kaya po sila nakakapag-recruit dati dahil sa mga socio-economic issues like sa mga interiors natin, lalong-lalo na sa mga malalayo, yung tinatawag nating GDAS. Usually dyan, walang kalsada, wala pong paaralan sir, walang mga patubig and others. So doon sila nakakapag-capitalize. Kaya pinapagalit nila yung tao para mag-rebelde, magalit against sa government. So yun, na nila yun, na propaganda. So ang gamot po dyan ay syempre, mabigyan po natin sila ng ma-address po natin yung mga exploitable issues na yun. So yan po yung role ng ating local government units. Gia, mas bata ka sa amin Gaano ka-fulfilled ka na mas bata ka sa amin? Siguro yung mga pinaprocess mo na rebelde, meron nga kami in-interview kahapon, 40 years na rebelde. So, maari may bababa pa na mas matagal yung pag-NPA nila kaysa edad mo. Baka hindi ka pa pinanganak noon. Pero anong kaligayahan mo na ito yung trabaho mo ngayon? So, sa totoo lang sir, napaka-fulfilling, no? Lalo na kapag nakakakita ka na talagang fully na nag-surrender na sila, nagpapakita sila ng kagustuhan talaga na bumalik na sa normal, sa legal na pamumuhay. Walang tinataguan, hindi nangangamba kung may huhuli ba o wala, or nakakabalik rin sila sa mga family nila ng payapa ng natutulog. So,
Kapag nakakakwentuhan ko, lalo na yung may mga edad ng rebelde, former rebel, talagang kinikwento nila yung buhay nila sa taas, kung gaano sila na-brainwash, kung na maganda ang sistema doon, pero nung naando na sila, talagang nakita nila yung realidad. So actually, may isang former rebel nga kaming alam na nabuntis niya yung kinakasama niya, tapos umalis na din at ilang taon niya bago pa nakita. Siguro may asawa na yung anak niya, saka niya lang nakita. Pero nung nakikita ko kasi sa mukha nila na very happy na sila ngayon, na talagang satisfied sila na bumaba sila at nag-surrender po. Kasi akala nila ang government, lalo ng AFP at ang PNP, meron silang tawag dito, misunderstanding na parang misinterpretation na parang ang PNP daw, ang AFP daw is nambubugbog. Yun yung mga madalas na kwento nila sa akin, nambubugbog daw, torture. Pero sa kanila habang nagkikwento sila, na satisfied naman sila na maganda ang pinapakita ng ating mga receiving unit, lalo ng AFP at ang PNP. So, doon pa lamang nakikita na namin na talagang satisfied sila at may kapayapaan talaga ang gusto nila. And finally, Gilbert, kasi kayo naman ang makikinabang. Yung military kasi, si Captain Navales, hindi man taga rito, so marireassign siya. Pero he's proudly serving your province. And just like everyone else sa Philippine Army, they're here to serve. They're not from here, but they fulfill their duties. Pero kayo na taga rito talaga yung makikinabang. Ano yung fulfillment mo rin na finally may formula na whole of nation approach na nagsama-sama na yung agencies? Dati kasi meron, pero hindi ganun ka na-implement nung una. Pero ngayon kasi kitang-kita natin na solid yung mga agencies. Ano yung fulfillment mo na nakikita mo na yung kapayapaan at kaunlaran? All because kasi nagtutulungan na sa whole of nation approach. Kami po sa PSWDO, in particular, kami po yung mga nagbibigay ng mga social services. Actually, hindi lang naman po itong programang ito ang kami po ay kumbaga natutuwa kapag kami po ay nakapagbigay ng kinakailangang intervention o programa o serbisyo para sa mga tao. Ito pong whole of nation approach na ito ay para sa akin nakaka-fulfill po na hindi lang kami, no? Mas maganda po itong merong mga coordination, collaboration with other agencies kasi hindi naman namin kayang ibigay ng lahat ng pangangailangan. Actually, madami po tayong programa. Maganda po na merong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para kung ano man po yung programa na ibibigay nila, nakamandato sa kanila, at makikita nila ano po yung part ng program nila na pwedeng ibigay sa bawat individual, no? Sa bawat grupo, at sa bawat mga magkakasama na mga kasamahan natin sa taas, no, na gusto pong magbalik loob, ay makikita po doon na ano bang ahensya makakapagbigay doon sa mga pangailangan nila, hindi lamang doon po sa monetary o yung perang natatanggap po nila. So sa amin po, masaya kami po sa PSWD, in particular yung programa po ng former rebel, no. Actually, ang banggitin ko po pala, at wala dito yung pinakang focal person namin sa former rebel program, si Miss Edita Lee, no? Nakalip po kasi siya ngayong linggo, no? So, yung pong kanilang programa ay talagang yun po yung pinakang nakatuon po doon sa ng ating mga former rebels. At yun nga po, dahil may collaboration sa iba't ibang agency, nakikita po natin ano yung mga programa nila na pwedeng maitulong. Kumbaga po, hindi lamang sabi ko nga, hindi lamang monetary yung pwede natin maibigay, kung hindi yung iba't ibang programa nila. Kasi importante din po dito, yun din po pala yung hindi ko nabanggit kanina, kasi pwedeng mapabalik natin sila. Ngayon, kung pagkaubos ba ng pera nila o yung walang nangyari din, baka sakaling bumalik ulit sila, makaisip ulit, no? So sa pamamagitan po ng iba't ibang mga ahensya, mga departamento ng ating national government at mga lokal na pamahalaan, makikita po natin na halimbawa nagkatapos sa TESDA, magiging tungtungan na po nila yun, o magiging kumbaga tawag nating human capital, no? So yun po yung kumbaga yung kaalaman nila, no, na nakuha doon sa mga training sa TESDA,
yung ibinigay na livelihood program ng DSWD and other agency, no? Sa AFP, sa PNP. So, pag pinagsama-sama po natin yon, magkakaroon po tayo ng kumbaga maganda po yung magiging ano po natin, accomplishment, no? So kasi po hindi na maiisip ng mga FRs natin na bumalik pa ulit dahil meron na silang pundasyon, kumbaga meron na silang kapital para sa kanilang kabuhayan. So yun po ang kaya kami ay masaya, no? Na ito pong whole of nation approach ay hindi lamang para sa mga lokal na pamahalaan, kundi para sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, mga departamento, lalong-lalo na po sa AFP at PNP. And finally, Captain Navales, i-address mo nga ito sa mga NPA na nasa bundok pa. Ilan lang naman na, pero kasi yung ilan sa kanila, ito yung mga napopropaganda pa nga na yung nga daw, yung sundalo, ano sila, saktan sila, isasalvage sila. Matagal na panahon nang wala yon. At lahat ng na-interview ko na rebelde, nanghihinayang na parang ang tagal naman namin nagbumaba na sa kapapaniwala nga na nasaktan sila ng military. I-assure mo nga, brother, na hindi mangyari yan. Sige. Sa atin pong mga kababayan na nandyan pa sa bundok, rest assured po na pag kayo nag-surrender, hindi po namin kayo sasaktan. Ang sa amin po dito ay masaya kami at yun nga sa sobrang saya, minsan nga naiyak yung yung mga rebelde pag nababa, pinipick up namin. Naiyak din yung ating mga kasundaluhan dahil natatouch din kami sa nyo. Naawa kami sa inyo. Kasi kami nga nag-ooperate din sa bundok, napapagod, namimiss yung mga mahal sa buhay, lalo na kayo. So naintindihan po namin kayo at yung mga propaganda na nakakarating sa inyo, hindi po yung totoo. Nandito po yung ating mga kasamahan sa PSWD at narinig nyo po kung paano mag-handle yung ating mga kasundaluhan. Sa totoo lang po, nung nasa part ako ng Mindanao, lalong-lalo dyan sa may Davao City, yung dati kong batalyon, yung mga former rebel namin na nandyan nasa custody nasa loob ng batalyon, okay naman na sila, wala silang kaso, pinapauwi na namin sila, pero ayaw na nilang umuwi eh. Kasi na-feel nila yung loneliness sa family nila, sa amin, sa mga sundalo. So with that, masasabi po namin na hindi po ganon yung sundalo nyo. Hindi po ganon. Hindi po namin kayo sasaktan. Bagkus, alalayan po namin kayo para maibalik sa mainstream society ng may bala. Ano pong bala na yon? Yung kayang mag-stand alone at mamuhay ng mapayapa. Kasi bago namin kayo bibitiwan, kasama yung ating mga LG, yung ating mga national government agencies, lalo na yung PSWD at DILG, yan. And syempre, yung tulong ng ating mga LGU, ibabalik po namin kayo sa mainstream society na kayang humarap sa hamon ng buhay, na masaya. Sabi nga ni Ma'am Gia kanina, na masaya. At siya nga po pala, hindi po napuputol doon sa pag naibalik na kayo sa mainstream society, hindi po napuputol doon yung suporta sa inyo ng ating gobyerno. Kasi kami nga, lagi kaming pumupunta doon sa mga former rebel na matagal na pong na balik sa mainstream society para i-check kung ano na po yung status nila, kung kumusta na sila. Laging nangungumusta. Hindi po napuputol doon sa, okay, diyan ka na, okay na kayo. Hindi po ganon. Lagi po namin binibisita ang ating mga former rebel. So, ngayon nga sir, anong nakaraang linggo lang, 2 weeks ago ata, nagkaroon po tayo ng training sa mga people's organization natin. Na ito pong people's organization na to ay mga miyembro po ng mga former rebel po ito na pinorm into people's organization para bigyan sila ng livelihood or any intervention coming from the government. Nakapag-undergo po sila, katulong po natin yung TESDA, nag-undergo po sila ng skills training, yung bookkeeping and financial literacy.
So others, yung mga plano pa po natin sa kanila ay nandyan. At yun nga, bibigyan po natin sila ng mga mapagkakakitaan. So yun, kaya huwag po kayong mag-atubili na kung nakakaisip na po kayo, huwag surrender. Punta lang po kayo sa ating mga community dyan, o sa PNP, sa AFP, sa mga detachments, or makahanap po kayo ng mga, yan dyan po yung ano natin, yung Facebook page ng 902nd Brigade. Kung makahawak kayo ng cellphone, o may ano kayo, may Facebook, message lang po kami. At hanap lang po kayo ng mga ano din, mga makontak na para maipagbigay alam sa ating mga security sector, lalong-lalo na sa Philippine Army, sa 902nd Brigade, no? Kung saan po kayo naka-area ngayon, kung sa part ng 1st District ng Camsor, nandyan po yung 81st IB natin. Nandito po sa Camarines Norte, meron po tayo ditong 42nd IB at 81st IB. So lapit lang po kayo at yun po, sama-sama na po nating ipagpatuloy yung peace and order dito sa ating Camarines Norte. Maraming salamat.